Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm Panchapat Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo talaga na energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, ako naman lang sa'yo, at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo lang ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha at kung kanino man. There's a good news ako nakikita na ma-receive mo. Iba dito, there's a depression, anxiety, o mga alalahanin. Pero may tao dito na ano. May tao na na-anxiety o nag-aalala. Pwedeng ikaw ito or someone, no? Pagdating sa'yo. May makikilala ka daw na bagong tao. Disappointment in friend or a lover. Umpisa pa lang. Oo nga, no? Kasi tingnan mo yung si ano. Diba? Yeah, magkakaroon ka ng disappointment sa taong malapit sa'yo. Broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. May mga situation na pwedeng itong tao na to, may mga promises na hindi matutupad, diba? O pwedeng halimbawa sa, hindi lang naman sa lover siya, hindi lang naman sa friend. Halimbawa, yung boss mo, halimbawa, yung anak mo, pamangkin mo, kapatid mo, basta a person who's connected sa'yo. Pwedeng may mga promises, or may mga promises, pangako isa lang. Yan, ako nakita. And also, pagdating dito, disappointment siguro, disappointment siguro, bulol talaga si ate, no? Pansin ko rin sa sarili ko. Kasi siguro kasi yung Japanese, diba? Parang nag-Japanese ka kasi, pero pipilipit yung dila mo. Ewan ko ba? Ganyan. Kaya nakakain ko tuloy yung ano ko. May mga halimbawa sa ano mo, may mga ina-expect ka, di ba? Maaring ganun, na hindi nag-successful. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. October is 10, di ba? Iba 10 minutes, 10 hours, 10 days, 10 weeks, 10 months, or October. This nakaraan na October or sa next year na October. Dito kasi is pagbabago no? Ibig sabihin, kung October in the past or nangyari yun, may mga nangyaring pagbabago. Also, sa iba sa inyo is, yun nga, 10 days, 10 weeks, 10 months, 10 hours, may mga pagbabago magaganap ang mangyari sa iyo. Kasi pagbabago to. Yan. Pwede rin na may mga, kasi andito si Broken Bridge, andito rin si Flute, may mga magpo-fall apart. Fall apart? Ganyan. Tulad nga nito. Ganyan. Parang may mga pangarap na hope kumapit kayo, may mga pangarap na unti-unting, hindi naman siguro lahat, wag naman lahat, na unti-unting guguho, ganyan. Wag naman sanang gumuho yung bahay nyo, di ba? Wag naman sana na yung disappointment na to, kasi kung titingnan mo dito, di ba? Parang there's an unexpected of storm, rain, bridge, tapos eto, tubig yan, di ba? Parang may mga, mga unexpected catastrophe situation kasi also ito is pagbabago, di ba? Pag nakakita ko siya falling apart siya, di ba? Nagpo-fall yung dahon. Wag naman sana kasi kung titingnan ko kasi dito, kung yung mga bulaklak, di ba, naglantahan siya. O yun. Pero hindi kayo lahat yan. Mag-cross finger kayo, hindi kayo lahat yan. Pwede rin man sa pangarap nyo, di ba? Halimbawa is nag-ipon ka ng pera tapos biglang lumabas lahat. Falling apart talaga siya. Diba? Na-disappoint ka. Kasi inipon mo yun Kasi tinago mo yun Diba? Pero hindi mo pala, naku pa, sa kalap naman nito, broken wishbone. Or someone or someone to your life Nyank, ano ba yan? Broken. Naku po, mukhang broken hearted ata iba dito. Your wish will not be granted. Ito na nga. Ganito yung card mo.
Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Pwede sa sarili mo, di ba? Maaring nangako ka sa sarili mo na mag-a-action ka, nagagawin mo to, nagagawin mo yan, gagawin mo ganito, pero hindi mo natupad. Pwedeng ito, dito, ganyan. Pwedeng related sa trabaho, ganyan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. A journey either physical or a mental. Andito ka sa sitwasyon mo na habang tumatahak ka ng bagong direction sa buhay mo, medyo mabigat. May mga alalahanin, lalo na pagdating dyan, may mga alalahanin, magulo yung isip, kumbaga andun yung either sa iba sinyo mental na to, no? Physical or mental, ganyan, medyo hindi maganda yung condition, ano, sa nakikita ko sa dito. Ano ba yan? New opportunities, possibilities, and path opening. May mag-o-open sa'yo. Matitira mo to din sa path. Sa bagong pag-o-open ng path mo to, iwanan mo na tong mga baggage mo na to, ha? Dito ka na. Kasi kung titira mo di sa garden, di ba? O, ito na yung pagbabago. Dito ka pumunta. Kung there's something happen, situation, pilitin mo mangako sa sarili mo na bubuin mo yung muli yung pangarap mo. Or huwag kang mawawalan ng pag-asa. No? Wag na wag. O, di ba? Opportunities are waiting for you. Ibig sabihin, may naghihintay or may pagbabagong naghihintay na magbubukas para sa'yo. Kung ano man yung mga pagdadaanan mo o pinagdadaanan mo o pagdadaanan mo sa mga susunod na araw, huwag kang mawawala ng pag-asa dahil nangyari ito kasi may the better, may best, may pinaka para sa iyo. Ibig sabihin is ganun. Pag samasamahin natin itong magagandang card, ito yung hindi magaganda. Kung may tao na na-disappoint ka sa kanya, as in ito, kung ito man siya, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-focus sa kanya kasi ibig sabihin, may magandang may bibigay sa yung bago. May bibigay sa yung magandang opportunity. Love life man yan, pag-asa man yan, basta may pagbabago magaganap sa iyo. Kaya nga handito si good news, di ba? Maaaring makaka-receive ka na communication sa family mo or ikaw ang ko-connect sa family kasi there's a good foundation of the family. Pwedeng relationship siya. Or parang din yung good news. Energy ni Sagittarius. Anak, wag ka sa ulo ni Mami. Okay. Energy mo, merong mas bata sa'yo. Pwedeng anak mo, pamangkin mo, kapatid mo. Na, pwede rin na kahit, kasi may lalaki rin may isang lalaki rin Pwedeng kuya mo, pwedeng ganun. Kasi nahandito rin yung isang lalaki. May babae pa nga. Aba, panalo. May tatlo kayo magkakapatid? Tatlo magkakapatid, isang lalaki? Ganyan? Or vice versa? Yun ang nakikita ko. Or vice versa to, ha? Kasi may puro tao, Okay, energy mo, merong sitwasyon na ikakabigla mo. Ganyan. Pwedeng excitement, pwedeng, kasi andito na si good news, ganyan. Sabi ko nga sa'yo, baka family, di ba? Ganyan. Or pwede rin na, pwedeng hindi mo inaasahan na isang sitwasyon na medyo may konting magkakaroon ka ng problema. Yun ang nakikita ko energy mo. Kasi, sa iba dito, may lungkot. Hindi ko alam why, pero may lungkot. Ako nakita, maaari na problema ka. Sa iba sa inyo siguro may problema kayo sa dating sa trabaho mo, sa pera mo, or sa pera mo, ganyan, or sa business mo, if ever na meron ka, or sa isang tao sa buhay mo, ganyan. Yan, may mga sitwasyon na magkakaroon ng revelation, ganyan. May mga sitwasyon na ikakashock mo. May mga sitwasyon
na malalaman mo. Yan na nakikita ko sa'yo dito. Iba dito excitement to. Magkakaroon, may ano no, may parang may biglaang plano ka na gagawin. Sa iba sa inyo, parang may biglaang action, biglaang plano, may mga ganun. Anong parating sa kanya, universe? May mga bagay na hindi mo aasahan. Parating. Bakit? Okay. Parating sa'yo. Makaka-receive ka ng text message sa taong malapit sa'yo. Kakaroon ka ng text message sa taong malapit sa'yo. And also, ang parating din sa'yo, kasi magkakaroon ka ng dissatisfaction. May tao na magbibigay sa iyo ng dissatisfaction. May tao na parang magkakaroon ka ng doubt sa kanya. Or yung tao na to magda-doubt sa sayo. Or pwedeng sa sarili mo. Halimbawa, may lakad ka, may pupuntahan ka, maaring magda-doubt ka doon, pupunta ba ako or hindi, wag na lang. Parang nandun ka sa point na yon. Sa iba sa inyo, ganun ha. Yun na nakita ko. O kaya may mga sitwasyon na gusto mong kausapin, gusto mong harapin, gusto mong i-movement, pwedeng mag-ano ka doon, parang maghihintay ka ng sign kung pupunta ka ba doon or hindi, parang gano'n. Sa iba, gano'n ang nakita ko. Sa iba naman sa inyo is may mga on and off action ka na gagawin. Yan. Also, may mga hindi ko lang alam why, pero may mga tao or may tao, ikaw or siya sa'yo ha, na wala yung trust eh. Hindi ko alam why, siguro doubt or lack of trust ka doon, or may tao na lack of trust sa'yo, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa situation. May ganong situation ako nakikita dito. Actually, dito rin sa nakita ko to, may mga bagay na hindi mo ma-let go, no? Para may mga sitwasyon na nalo-loss of thought ka, or nandun ka sa point na may mga dumarating na mga opportunity sa'yo, pero pinalalakpas mo lang siya, nare-reject mo siya, or hindi mo lang nare-recognize yung message ng taas. Mag-focus ka sa mga messages, mga repeating numbers, sa mga signs, sa song, sa kausap mo, ganyan. Meron daw siyang binibigay na message sa'yo dito, pero hindi mo pinapansin. No, hindi ka daw nagtatrust sa intuition mo. Makinig ka sa intuition mo. Anak pa ba? O kaya naman is merong makipag-usap sa'yo or na parang may union din kasi maaring hindi ka makakapunta or parang pag-iisipan mo siya. Pupunta ba ako or hindi? May ganun. Ano dapat niya iwasan? Gagawin ko ba or hindi? May mga movement action na maghihintay ka ng sign or magdadalawang isip ka, pwedeng ganun. Dapat iwasan. Sagittarius. Money. Money. Namamani ako sa iyo. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, yung wala kang ginagawa. Ibig sabihin, hindi ko naman sinasabi na tinatamad ka. Ang sinasabi ko dito, alam ko naman na kumikilos ka sa bahay. Yung
yung maghihintay ka lang, yung wala kang gagawin. Halimbawa, pwede ka naman kasi andito sila opportunity, di ba? Naghihintay nga sa'yo yung door eh. Naghihintay sa'yo to, di ba? Pero hindi ka kumikilos, di ba? Kumbaga, sabi ko kasi parang you rejected, di ba? Pero nasa yun. Yun, iwasan mo yun. No? Iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng mga bagong plano, bagong pananaw sa kinabukasan, mga bagong strategy. Don't delay, don't be stuck. Huwag ka ma-lack of direction. Iwasan mo yun. You need to release o bumitaw ka sa isang sitwasyon mo na walang kabluhan. Ganyan. Na um, hindi mo kailangang huminto for a while. Pero it's up to you, life mo yan, di ba? Siyempre iwasan mo yung malack of plano ka, malack of idea ka, ganyan. Iwasan mo rin na yung mga tao na ikaw sa sarili mo, being a paranoid. Kasi ganun ka. Marami sa inyo, nagganon kayo. No? Kumbaga, marami sa inyo na malungkutin, feeling lost, loneliness, ganyan. Alam mo yung mga ganun sitwasyon? Sagittarius, no? Yun. Iwasan mo yun. Kasi hindi siya makakatulong sa'yo. Iwasan mo yun. Iwasan mo yun nga, being a paranoid, or yung mga taong paranoid, yung mga taong ayaw sa'yo, mga tao na paniniwalain ka sa kasinungalingan, or yung sarili mo, paniniwalain mo in a way na parang hindi naman totoo. Ganyan. Yung mga taong defensive, or being a defensive, kung alam mong nasa tama ka, okay lang. Diba? Iwasan mo yung mga tao na mainsulto, or yung insultuhin mo yung sarili mo, mang-insulto ka ng tao. Iwasan mo yun. Sa nakikita ko sa'yo dito. Iwasan mo yung, nag-overthink ka. Yan, overthinking, yung mga bagay na hindi mo pag-iisipan o pag-aaralan, yung mga bagay na plano at desisyon mo sa buhay, kasi tamo nagiging siya, di ba? Hindi nagiging maganda. Pag-isipan at pag-aralan mong mabuti lahat ng sitwasyon mo. Use your intellect, syempre, not your emotions. Magplano ka ng maigi. Magplano ka. Huwag kang mag-doubt in your situation. Huwag kang mag-take a pose. Pero it's up to you kung pagod ka. Okay lang. Pero it's your life. Pero it's your personal power na kasi ito. Sa nakita ko. Pero nasa sa'yo ito. Kung kailan ka ready, why not? Diba? Pero sino ba magsasuffer? Ikaw. Diba? Diba? Yung iba dito parang nandun ka sa point na parang may mga mahihirap na situation na nagaganap sa buhay mo na kailangan mong matutunan, sabi niya. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. May tao magsisinungaling sa'yo. May tao na magiging very defensive sa'yo. Pwede rin family dito, ha. Okay. Okay. When it comes to love, kung kayo's nagkahiwalay nitong tao na to, kung kayo's nagkahiwalay, kasi naman, controller ang isa sa inyo. Kumbaga, may mga lihim. Kasi paari din na, itong tao na to is very attractive talaga, or maybe you are attractive, vice versa. Kaya nahandun sa point na nagkaroon ng konting lihim. No? Kumbaga, maaring hindi niya na-control yung emotions niya, kaya maaring ganun, kasi hindi yung attraction na naganap in this relationship sa nakikita ko dito sa iba sa inyo. Ang nakikita ko kasi is the feeling sad. Andun pa yung sitwasyon na hindi niya kayang i-accept yung situation na nagkaroon ng separation in this relationship. Kaya ang nakita ko is still thinking of you. Andun yung sitwasyon na gusto niya ng commitment. Itong tao na to, gusto niya daw, parang ibibigay niya uli yung, itatry niya yung best and hard work when it comes dito sa relationship na ito. Yun yung feelings niya. Still care pa rin tong tao na to sa'yo. Still care and want to recover yung relationship sa nakto. Pero ang gusto niya talaga dito is getting together. Para magkakaroon kayo ng connection by this week or nakaraang week or this month. Magkakaroon kayo ng connection ito sa nakikita ko dito. And then kung kayo naman is in relationship,
kung kayo naman is in relationship nitong tao na ito, handun naman yung pagiging matatag ng relasyon na ito, no? Sa nakita ko dito, handun yung passionate nung situation. Isa sa inyo, silent lang eh. Hindi ko alam why, pero handun siguro, sunod-sunuran, or sumusunod sa isa, nagiging sunuran in this relation. Binibigyan naman yung effort and hard work ng bawat isa. Kaso parang may problema, no? There's a hardship situation ako na nakikita sa inyo. Pwedeng sa pera, o sa part mo, o sa part niya. Pwedeng ganun ako nakikita dito. Pero still rin naman na nahandun yung structure and rebuilding ng relationship sa nakikita ko dito. Sa mga magkakarelasyon na, kung tutuusin nga, may mga kasiyahan pa ako nakikita sa iyo dito eh. May mga sitwasyon na nagkakaroon ng recovery, no? Or may mga sitwasyon na magkakaroon ng kasiyahan. Pwede mga getting together, ganyan. Surprise parties, event, mga ganyan. Kumbaga, may mga achievement din ako nakikita. Hindi siya ganun kalaki achievement, pero there's a blessing. Ako na nakikita na parating sa iyo. Pwede sa another part ng situation, eh, isa sa inyo is nakokontrol ka ng relasyon. Or a controller, or pwede rin na handuin yung tagasunod o sumusunod, ganyan. Kasi isa sa inyo patient, no? Pagdating sa relasyon. Money, ni Sagittarius. So, iba naman sa inyo is kung kayo single, makikilala kayo. Kasi may tao naman talaga na may secret emotion or attraction sa'yo, no? Kaya, maaaring may makikilala or may taong naglilihim ng attraction sa'yo. Itong tao na to, stable siya sa buhay. Stable siya. Pwedeng may business siya, pwedeng may ipon siya, pero stable siya. Money. Okay, pagdating naman sa money, satisfy yung nakikita ko sa'yo dito, no? Kung titingnan ko nga siya is, actually, hindi man siya ganun kalaki, pero there's a reward ako na nakikita sa'yo, blessing and reward pagdating sa pera mo. Oo, may mga point na nagkakaroon ka ng frustration, siguro may mga unfinished business ka pa pagdating sa pera, diba? Kaya nun, pero nakikita ko naman yung kasiyahan mo. Yeah, may mga reward. Hindi lang nga siya big, tulad ng sabi ko kanina, diba, hindi siya big. Pero at least blessing. You still care naman pagdating sa pera. Andun naman yung prosperity, andun naman yung nakakain ka naman, na yung kaginhawahan mo, situation. Kumbaga, may mga wini-wish ka rin naman na natutupad pa na kahit papaano sa nakikita ko sa'yo dito. May challenge ka lang, di ba? Nagkakaroon ka lang talaga ng challenge pagdating sa pera. Maaaring you are thinking about something project, ganyan, o kaya mga opportunity na naiisip mo, no? Parang nandun ka sa point na yun. Tingnan natin ang advice. Uy, devil ya. Lumabas talaga si devil. Ano ka, no? Alam mo yun yung nandito ka sa point, mamaya ko na-advise nandito ka sa point ng buhay mo na parang may pinag-aaralan ka. Parang may iniisip ka na isang sitwasyon in life. Parang you have an idea or you want to create something na isang sitwasyon na you want to make it reality. Kaso you're stuck and trapped dun sa sitwasyon. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, hindi ko alam why eh. Hindi ko lang alam why. As in, hindi ko alam why. Siguro dun ka sa point na tinatry mo muna i-analyze or may mga sitwasyon na pinaprogress ka pa before yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun. Or maring iniisip mo talaga siya. Pinag-aaralan mo talaga siyang maigi. Pwedeng ganun, no? Sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko sa'yo. Mag-ingat ka na lang din, sa iba sa inyo kasi may tao dito na hindi magiging totoo sa'yo. May taong hindi magiging totoo sa'yo. Pwedeng sila is kasamahan mo sa trabaho, pwedeng karelasyon mo to sa iba,
or yung mga ka-deal mo. Ganyan. Mag-ingat ka na lang. Pagdating sa advice, sinasabi to, you need to follow your heart. You need to release yung mga bagay na hindi makakagood para sa'yo. Reclaim mo yung power mo. Be independent, siyempre. Alisin mo yung limiting belief mo, no? You need to release. Kasi magiging very successful ka pa more, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Kailangan mo na rin siguro nakalimutan yung nakaraan. Don't be stagnant. Kumbaga, kailangan mo ng mas more maturity this time. May mga sitwasyon na kailangan na ma-progress, new strategy, and kailangan mo na muling magpunla ng situation in life, ano, sa nakikita ko sa dito. Kailangan mo mag-put some effort sa mga bagay. May sinasabi dito na may mga bagay daw na kailangan mong ayusin. Ayusin mo na raw. Para makalaya ka na dun sa sitwasyon na yun. Yun ang sabi. Yun ang sabi. Arigatou namaste, God bless.